Okay, go ahead, Ma'am Gemma, ng, ano yung Oxy? Okay. Occidental Mindoro po. Oh, sige, go ahead. Mr. Chair, magandang umaga po. Nasa amin na yung position paper ninyo, no? Opo. Okay, but go ahead, sige. Magandang umaga po sa iyo, Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto. Ako po ay si Ginang Gemma Tabian, ang presidente ng Bantay Oxy, Occidental Mindoro po. Ako po ay nakarating dito kasama ng may nagtaguyod po na isang tao upang makarating kami rito sa bulwagang ito. Ako po ay isang anak ng magsasaka. At hindi po ninyo katulad na nariritong lahat ngayon na kayo ay may mga masteral degrees. Ako po ay napakababa ng aking pinag-aralan. Subalit bilang isang anak ng magsasaka ng Occidental Mindoro, tumayo po kami. Tumayo po ako. Tumawid po kami ng dagat upang marinig ang aming boses sa Occidental Mindoro sapagkat hirap na po ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Wala po kaming ibang inaasahan na tutulong sa amin kung kaya't kami po ay nag-inisyatibo lumakad pa parito. Iniwan po namin ang aming mga pamilya, iniwan po namin ang aming mga palay na kung saan kahapon daw po ay inabot ng ulan. Napakasakit po sa isang anak ng magsasaka na ang aking tatay ay napakatanda na. Tatalikod, malapit na pong tumalikod sa langit ang aking ama. Subalit hanggang ngayon, mahirap pa din. Ang ibinuhay po sa amin ng aking ama at ina ay ang pagsasaka. Kung kaya, yun din po ang ibinuhay ko at ibinuhay namin sa aming pamilya. Na umaasa po sana kami, mahal na Pangulo, Mr. Chair, na aasenso kami. Dahil sa pag-aakala naming kami ay aangat dahil sa mga makabago at magagandang teknolohiya na ibinibigay ng pamahalaan. Subalit, nagkamali po kami. Ang amin pong mga anak ay halos ayaw nang tumapak sa lupa. Dahil ang alam po nila ay walang kapupuntahan, walang patutunguhan ang pagsasaka. Dahil nakikita po nila, magmula po nang sila'y bata, magpahanggang sa ngayon, hindi po kami umaasenso. Kung ano po ang ipinakakain sa amin ng aming tatay, no, yun pa rin ang ipinakakain namin sa kanila. Kung kaya po, Mr. Chair, noon pong minsan kayo ay nag-post sa inyong FB, ako po ay nag-comment, Mr. Chair, mahal na senador, ang sabi ko po doon, mahal na senador, magmadali ka sa pagsaklolo sa aming mga magsasaka. Magmadali ka sapagkat kami lubog na. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas. Ang National Food Authority po na siyang inaasahan ng marami sa aming mga magsasaka, nawala po ang kanilang kapangyarihan. Sila po ang inaasahan namin, nayayakap sa amin. Gustuhin man po nila, subalit hindi nangyayari.
Doon po sa sinasabi na traders daw po ang nagbebenta sa NFA, sa amin po sa Oxy, pinatutunayan ko po dahil ako po ay 1999 pa lamang ay nasa NFA na. At ako po ay isang coordinator at isang chairman na ng isang kooperatiba. Ito po ay pinabubulaanan ko. Hindi po nangyayari na ang traders ang nagbebenta ng palay sa National Food Authority, partikular sa Occidental Mindoro. Lalo po ngayon sa ginawa ng ating administrador o kung sino pa man ang nagpanukala na 100 per bag, per farmer ang pwede naming ibenta. Lalo po kaming naghirap. Sa totoo lang po, bago ako umalis, papunta dito, meron pong isang magsasaka, tumawag sa akin, humihingi ng tulong. Nasa ospital ang asawa. At kahit po ngayon, maaari ko po itong patunayan sa inyo. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi niya maibenta ang kanyang palay sa National Food Authority. Bakit? Dahil hindi po siya nakasama sa isang kooperatiba. Hindi naman po niya kakayaning pumunta ng opisina para mag-individual. Dahil wala po siyang kakayanan. Humingi po siya ng tulong sa akin sapagkat wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi po ako nakatalikod. Sa totoo lang, hanggang kagabi iniisip ko silang mag-asawa. Wala daw po siyang pambili ng gamot. Hindi ko po kayang talikuran ng aking kapwa magsasaka. Naghanap po ako ng pera, itinakbo ko po sa hospital. Sabi ko, Tay, ibili mo ng gamot si nanay upang nang sa ganon, makatawid ang buhay. Sana po, Mr. Chair, sa mga nangyayaring ito sa amin sa buhay namin sa Occidental Mindoro, at hindi lamang po siguro sa Occidental Mindoro nangyayari ito. Sa buong Pilipinas po. Gaya po ng sinabi ko, magmadali ka po sa pagsaklolo sa amin. Dahil baka sa susunod na anihan, hindi na kami makapagsaka. Katulad po ngayon, dinaanan kami ng kalamidad, ang Opong. Mr. Chair, sa 1 hektarya ang inaani namin, napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan. Sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec. Maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasisirain, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay. Paano po namin i-operate ito? Napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na 1,000 hektarya, 100 lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya. Kung meron man pong ibibili, yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang naaangkop sa aming mga lupain.
Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang kabang abono sa 1 hektarya. Kasi po ang nangyayari, 1 kaban per farmer. Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ng 1 kabang abono ang 1 hektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan. Makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay, kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, 1 truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kaming mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung nag-aaral kayo. Hindi. Pero Kaya nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista, pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Kaya po kami ay naandi dito. Ngayon po, sa kasalukuyan, kino-cover din kami ng aming istasyon sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroon na siyang humigit kumulang 40 member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa 2,000
magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin, sa aming pagdalo dito, Mr. Chair. At ito po ay ikinocover ng aming, kasi po sa totoo lang, kami po ay ikinocover ng aming isang istasyon ng radyo, ang Care FM. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, sana po mabuksan ang ating mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya. Okay. Muli, sa iyo po, Mr. Chair, at sa lahat po ng naririto, maraming salamat po. Rodolfo Undan, sir. Ikaw ko ay Pangulo ng Umani, taga Nueva Ecija. At ang sinasabi nating Umani ay utak magsasakang Novo Ecijano. Andito ang kasama nating mga farmers sa Nueva Ecija. Farmers, si Paeng ng Moriano ay magkatabing ilog lang kayo, kami. Taga Nueva Ecija. At nais ko pong maghalahad ng konting nalalaman doon sa ibaba. Sige po, go ahead. Ang una, ang Rice Tarification Act, RA 11203, at ang Agricultural Tarification Act, RA 8178, as implemented, ay hindi talaga yung pananaw ng mga taga Nueva Ecija. Kasi po ang Nueva Ecija ay undisputed talagang rice granary of the Philippines. 51,000 hectares na pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas ang napapatubigan dito sa ating ang ikalawa ay yung Isabela. At nakita namin, itong mga magkasama namin magsasaka, nakita namin at talagang naramdaman. Ngayon lang nangyari ito. Yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo ng pagkain ng hayop. Ang nakikita ng mga magsasakang Nueva Ecijano ay ang mga polisiya na tulad nito ay anti-farmers. Hindi makatarungan sa mga magsasaka at sa consumer. Alam nyo, kung wala ang farmers, walang whole rice food chain ng mangyayari. Walang magpo-profit ng mga ibang actors kundi sa pamamagitan ng magsasaka. Samantalang sila, doon sa rice tarification law na yan, rice liberalization at yung pagbaba ng taripa, ay sila, tayo, ng mga magsasaka ng Nueva Ecija, lalo na, ang tinamaan. Bakit nangyayari ito? Nag-test kami ng 6 na taon. Matyasagaan taga Nueva Ecija, pero huwag niyo na po namin hintay natin na sa iba ang maisip nila. At dapat niyong malaman na ang Nueva Ecija pala, very productive
Nandyan lahat ang Department of Agriculture ay ando sa Nueva Ecija. Itong mga kasama natin, PhilRice, PhilMec, lahat ng mga Philippine Carabao Center, ang tinatawag na Science City of Muñoz, pag pumunta po kayo diyan, para kayong nagpunta sa, nakikita na nyo lahat ang dapat na teknolohiya na dapat gamitin dito sa Pilipinas. Bakit? Ang kalaban ng mga rice farmers, local rice farmers, ay yung importation. Talaga bang tayo sasandal sa importation? There is one alternative only, local production support. At yun ay dapat isa katuparan na ngayon. Ang nakikita na solusyon nitong mga polisiya na yan ay parang band-aid solution lang. Mga pansamantala. At yun ay konselo di bobo kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Doon lang tayo umaasa sa imported na bigas. Kung kailangan kalimutan nitong importation, dapat kalimutan na hanggang maaga. Kung kailangan na tayo ay umasenso, dapat yung bigyan ng pansin ay yung main actor na mga magsasaka, lalo na taga Nueva Ecija, na kung saan ang pinanggagalingan ng bigas sa Metro Manila ay dito sa Nueva Ecija. Iikot pa kami sa Tarlac, Bulacan, Pampanga, para makarating dito sa Nueva Ecija, 4.5 oras. Samantalang 1 oras lang, kung tutirin mo, 100 kilometers, may tuwid na daan, nandun na sa Nueva Ecija, nandun sa Metro Manila. Yung mga taga Metro Manila, hindi na pupuntahan namin, buti doon nabibili sa bigas, doon sa Nueva Ecija. At yun ay napakamura. Kaya ang posisyon namin, kasi nung ako bago lang ako ay isang farmer, pero professional agricultural and biosystems engineer. At nag-assistant secretary din ako ng Department of Agriculture, naging NIA administrator, at naging professor at presidente ng Pangulo ng Central Luzon State University. At nakita ko na talagang dihadong-dihado ang mga magsasaka. Kaya ako, pinili na nila para sabihin mo, Doc Rudy, na ang aming kalagayan ay hindi na talaga, kung hindi malulunasan, tayo, iba na ang ating gagawin. Sabi ko, yung gobyerno ay pinipilit nilang paligayahan tayo. Pero parang naliligaw na dapat hindi naiisip yung mga pagsandal sa pader doon sa mga dayuhan. Actually, ang National Food Authority ay very important agency. Talagang sa track record po, naging kaibigan ko ang nasirang Jess Tanciangco. At siyan, nakita ko ang pamalakad na napakaganda, walang magkukumplay na magsasaka. At nakapag-export pa tayo sa yata. It is just appropriate na yung mga patakaran ng NFA, dapat dagdagan natin ng tulong ito. Pero bagamat 4.5% lang ang nabibili, doblehin mo man 10% lang. Ang Nueva Ecija, hindi ka makakabili ng sapat na palay para sa Nueva Ecija lamang. Pero ito ay magandang track record
kung ang pagmamaneho, there is proper management and policies adjusted to the needs and procedures appropriate to the farmers. Kasi mabusisi eh. Hindi kailangan ng mga farmers yung bureaucratic and stringent requirements in marketing. Yan eh, gusto niya, pagdating doon, bibigay mo yung palay natin, bigay mo ng cash. Maraming utang eh. Bawat araw-araw na dumating yan eh, laking interest para sa babayaran nila. Pagkatapos, hindi sana yan na nagpupunta sa siyudad para magbakaawa lang. Dapat tratuhin natin ang mga magsasaka na parang negosyante rin. Yung pinag-uusapan natin na yung 14 to 15 pesos per kilo, hindi na kailangan i-justified. Kasi pa, lahat ng inputs, triple or 3 times yung cost. Kumpara doon sa presyo ng yung gaan ng pera. Yung 10 piso, wala kami mabibili. Kahit isang large na itlog. Paano yayaman ng mga magsasaka? Yung aming umani, tinatag namin yan sapagkat naniniwala kami na ang mga magsasaka ay magiging masaya, masagana, milyonaryong magsasaka. Hindi na namin kailangan maging bilyonaryo. Bahala na yun sa flood control. Pero kami, hindi ako nagbibiro, naging ni administrator ako, nakita ko na pag pinatubigan mo ang isang bukid from 10,000 to 20,000 pesos per hectare ay magiging 2 million, 1 million to 2 million pesos per hectare. Patubig lang. Naging milyonaryo na. Pero yung presyo, hindi kami masaya. Kaya hindi pa rin kumpleto yung masaya, masagana, milyonaryo magsasaka. Kaya po yun, narinig ko, natutuwa kami, Senator Kiko, saludo ako sa inyo dahil simple lang ang gusto nyo. Simple lang. Simple lang rin ang mga magsasaka. Bigyan lang nyo ng sapat na presyo ng palay at sapat na tubig. Huwag na kayong bigyan ng ayuda. You will deliver the goods. Magiging food secure tayo. Ganun lang ang kasimple-simple. Yung mga computation natin, hindi pa nakasama yung bayad ng magsasaka at yung katulong nila sa pamilya doon sa pagpunta sa bukid, magmula day 1 hanggang 4 months na walang bayad. Hindi kasama yun. Labor. Hindi kailangan piso lang ang maging bayad sa amin. Dapat yung 20 pesos ay hindi pa sasapat, pero maligaya na kami. August 20 pa, nung nag-hearing doon lang ako naka-attend dito ngayon. Pero sa August 20 nung sa Batasan, hiniling na namin ng 3. Presyo ng palay, hindi bababa sa 20 pesos per kilo. Number 1. Ikalawa, tigilan na ang importation. 3, ibalik ang taripa magmula sa mababang 15% to 35% o higit pa. Si Trump nga President Trump ginagawang 100% yung tayo just for kaya po hindi na kailangan mag-compute. Kailangan lang itong mga kasama natin,
kailangan ng buffer stocking. Kaya yung track record, kung susundin lang itong ng NFA, yung mga naaayon sa kagustuhan ng magsasaka at hindi naman sila naghahanap pa ng ibang benepisyo, eh dapat kung gagawin nyo, now na. Ngayon na. Kasi yung pag-iisip ninyo, tapos na ang boxing, wala nang aanihin. Yung trader na magbebenta sa NFA para makakuha tayo ng stock. Simple lang po ito. Kaya ito, any amendments therefore on existing laws and new laws being created should see to it that there will be a level playing field to all actors of the supply chains, or better still, follow the dictum of the famous Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in laws. Maging biased po tayo sa major actor na magsasaka. The farmers are the main actors with the greatest labor inputs and the reason of all the other actors to profit in this supply chain deserves the bias of the government. Kailangan tulungan natin itong mga magsasaka, di lang taga Nueva Ecija, kundi sa buong Pilipinas. At a hungry nation is an unstable nation. Quick positive policy responses, uprooting the incompetent and undesirable government officials, if necessary, would turn the tide for a better Philippines, resulting in the absence of greed, thieveries, murderers, what have you, lack of patriotism and honesty. The virtues of NFA management in those times of peace and prosperity in our nation should be restored in a progressive fashion. The human and physical assets that have at the moment is not functioning must be rebuilt in deliberate, fast phase with procedures appropriate with the time. Yun po ang aking posisyon. Maraming salamat, Ginoong Undan.